Natutuwa nga ako kapag may mga nagsasabing gusto rin daw nilang mag-vlog eh. Kaya talagang nire-replyan ko yung mga ganong tanong. Kasi, alam nyo, sobrang... So, yun yung naging tulong sa akin ng pagbablog. Naalala nyo yung binili nating water filter na gagamitin nga natin dito kasi nga itong water filter na to every 6 months pinapalitan po siya para yung tubig na lalabas sa gripo pwede nang inumin and pwede na rin gamitin sa paghugas ng bigas at pagsasaing. Ayan, tatanggalin lang to. Alam ko naman sa Pilipinas meron din ganito, kaya lang pakita ko lang sa inyo kung paano namin ginagawa dito sa Japan. Ayan, inugasan natin to para yung mga parang nanumuong dumi mabawas-bawasan din. Yan, hugas lang natin yan. Tapos, lalagay na natin yung water filter na nabili natin. Ayan. 3 to 6 months, alam ko, pwede siyang magamit. So, yun. Every 6 months, nagpapalit ako para bago uli yung water filter. Magandang araw po. Time check. 10:23, October 28. So, Monday, walang pasok si Yuna-chan ngayon. Yasumi ka ngayon, no? Anong meron? Nanda Yasumi? Ayun si Yuna-chan, nakahiga. Wala silang pasok ngayon kasi nung Saturday, undukay sila. So parang napagod yung mga bata. Kaya ginawa nila ngayong Monday, ginawang walang pasok yung mga bata para makapagpahinga. Ayun, saing muna tayo. Pwede, iyo. Saing muna tayo. Ayan. Nagugutom na raw si Yuna-chan eh. Pero ang sabi niya, ang kakainin daw niya carbonara. Pangatlong hugas na to. Dito na rin ako kumukuha ng pang sinaing kasi malinis naman to. Naka-filter na tayo. Lutuin na natin yung carbonara ni Yuna-chan. Ayan, instant carbonara to. Kasi mas masarap to kaysa dun sa luto ko eh. Hindi ko ma-perfect yung pagluluto ng carbonara eh. Kaya ito yung kinakain namin carbonara. Yung nabibili sa mga supermarket. Ayan. Madali lang siyang lutuin. Ayan, di bali, i-range lang siya ng 4 minutes pag 600 watts. Tapos 5 minutes naman pag 500 watts. Ito yung laman niya. $500 watts. 6 minutes na natin. Okay. Ito na yung carbonara ni Yuna-chan. Salin na natin. Wow. Yes, wow. 美味しそう。carbonara です。パパが上手に作ったやつ。イエーイ。それインスタントだよ。あ10%。温めてるだけ。パパバッテリー 10% だよ。いいの？はい。ほら、10%。どうぞ。Ayan, brunch na ni Yuna-chan to. Almusal sa katanghalian na niya. Kain na rito.
Sira siya. Si Kuya AG may pasok ngayon. Bagay talaga sa yung uniform mo. Sakuragi. Ano yan? Ba't may panyo ka dyan sa gilid? Wala po. Ingat ha. Ingat. Yan, pasok na si Kuya AG. Una kasi siyang umaalis ng bahay eh. Bye-bye. Ingat. Pasok na yan. Pasok na si Mama Aya. Ayan, pasok sa work, pasok sa school. Tuesday. Wednesday. Wow. Have Ano it. yung baon mo? How? Naka-lemon square. Arigato. Papatikim ko sa kanila ang how. Lamig na ano? Pampainit. Ingat ha. 2回も注意したから。 Just kete. Kain ho tayo. Magandang umaga po. Breakfast muna tayo. Itlog, bacon, sa kakanin. Tapos kape, black coffee. Alam niyo ba, nag-practice na akong minom ng black coffee. Hindi talaga akong umiinom ng black coffee. Lagi may asukal, lagi may gatas. Ngayon wala nang asukal sa gatas. Sabi kasi nila mas healthy daw kapag black coffee. Kung mahilig ka pa rin uminom ng kape, hindi mo mapigilan, mas okay daw talaga ang black coffee. Tama ba? Ayan. Kaya practice na tayo kahit medyo mapait. Bawas-bawas na rin kasi ako sa mga matatamis. Para naman tumagal-tagal tayo. Ayan. Kain na tayo, almusal. Ayan, naglaba nga pala tayo. Kanina habang kumakain ako ng almusal, nagsalang na ako. Sampay natin agad kasi ang hirap na pong magpatuyo ngayon ng labahin. Ngayong autumn season na, malamig na yung panahon. Hindi na basta-basta kayang matuyo agad yung mga sinampay. Ayan, sampay natin agad habang may araw. Kaya lang, kahit maaraw, ang lamig pa rin ng hangin. Kaya minsan hindi kaya nung isang araw lang po na magpatuyo. Minsan pinapaabot pa ng kinabukasan ulit. Isasampay uli. Bago matuyo ng todo. Tapos kapag maulap naman, ang ginagawa namin, pinapa-dryer na lang sa laundry shop. Ang ganda na itong binili ni Mama Ayang bagong bagong towel. Kulay puti. Yan, puro puti. Saka decolor na yung kasunod ng nilalabang ko. Ano na po dito? 17 degrees Celsius. Malamig sa loob ng bahay po. Mas warm pa nga po pag nasa labas eh. Habang nagsasampay ako, may gusto ko nga pala akong sagutin ng mga tanong. Ayan. Ayan, katulad nung tanong ni Gian Carlos Balasbas. Kuya JP, pag mag-i-start po ba ng pagbablog, okay lang po ba kahit sa cellphone lang po? Ayan, magandang tanong yan. Kasi marami nga nagtatanong sa akin about sa pagbablog eh. Gusto rin daw nilang simulang mag-vlog sana. Yun. Ako, dati po, ang ginagamit ko lang na pagbablog, cellphone lang po talaga. Hanggang ngayon naman na gumagamit pa rin ako ng cellphone. Bukod dun sa DJI Osmo Pocket 3 na gamit natin, gumagamit pa rin ako minsan ng cellphone. Kasi may mga maganda rin sa pagdating sa cellphone eh. Dati, ang gamit ko cellphone lang. Yung unang naging cellphone ko dito, yung iPhone X, na maliit lang po. Maliit lang po siya. Pakita ko po sa inyo. Ito po yung gamit ko na cellphone.
Nung naunang nagbablog po ako, ayan, iPhone X, na napakaliit lang po. Na si Yuna-chan na ang gumagamit ngayon. Ayan. So, nung nagkaroon tayo ng medyo konting budget, nagpalit ako noon. Lumipat na ako sa DJI Osmo Pocket 2. Ayun. Tapos, dinagdagan ko rin yung camera ko ng GoPro 10. Hero 10. Ayan. Tapos, yun, yung last, nagpalit naman ako. Binenta ko na yung DJI Osmo Pocket 2 ko. Nagpalit naman ako. Ang gamit ko naman ngayon ay, ito yung ginagamit natin ngayon. DJI Osmo Pocket 3. Natutuwa nga ako kapag may mga nagsasabing gusto rin daw nilang mag-vlog eh. Kaya talagang nire-replyan ko yung mga ganong tanong. Kasi, alam nyo, sobrang nakakadagdag ng confidence kasi ang pagbablog. Ako sobrang mahihain ko po talaga dati. Ngayon, kahit papano, nababawasan po yung pagiging mahihain ko. Kasi kailangan kong lakasan yung loob ko sa pagbablog, pag-video para makakuha ng magandang video. Ayan. So yun yung naging tulong sa akin ng pagbablog. Nabawasan yung pagiging mahihain ko. Ayan. Kaya, ayan, vlog na kayo. Gamit ang cellphone, madali lang naman. Yun, katulad sabi ko sa inyo, pwede naman ang cellphone. Nasa tamang lightning. Kanyari, nasa loob ka ng bahay, katulad yan. Tumatapat ako sa araw para makita yung ginagawa ko, yung mukha ko, yung sinasabi ko. Isa po yun sa mga technique. Kasi kapag humarap ka dito, kaya papakita ko sa inyo. Kasi halimbawa, kapag dito ko naman nilagay ang camera, di ba madilim? Hindi nyo masyado makikita. Kaya ang ginagawa ko, tumatapat ako sa araw para makita nyo yung binibideo natin. Ayan isang tip yan Kaya ikaw, Gian Carlos, ayan, sige, mag-vlog ka na, kaya mo yan. Ayan, sagutin natin yung next question na galing kay Ma'am Milagros Gatchalian 1202. Ayan, hello JP, ask ko lang kung how much mga gastos mo sa kondo. Salamat. Ayan. Sa condo po or dun sa pagpapaayos natin ng staycation. Ayun. Yung condo po, saka yung pagpapaayos po nung staycation, yung paparent po natin for Airbnb. Ayan, siguro hindi ko po muna sasabihin sa inyo kung magkano. Kasi ang dami po kasing umaangal agad na laging sinasabi sa amin kapag pinapakita ko yung condo or yung gagawin nating Airbnb. Lagi pong sinasabi sa amin, hindi naman worth it bumili ng kondo or kumuha ng kondo. Mas worth it kung kukuha ka ng sarili mong lupa at sarili mong bahay or townhouse, mga ganyan. Sa amin naman po kasi, kaya naman din kami kumuha ng kondo or nag-loan ng kondo para po gawing business, hindi po para tiran. No, kasi dito po kasi kami nakatira sa Japan and inisip lang sana namin na yun nga, katulad ng sabi ko, for business lang. And kung sakaling magbabakasyon kami sa Pilipinas, meron kami mapag-stayan. Tama naman din kayo na maganda rin kumuha ng sariling bahay at lupa sa Pilipinas kung doon po kami titira. Kaya lang hindi naman po namin matitiran. Sayang naman po kung yun ang pipiliin namin bilhin. Or siguro kapag may sobra-sobra na tayong budget, pwede tayong kumuha ng sariling bahay doon. Pero sa ngayon kasi dahil dito kami nakatira sa Japan, mas preferred po naming mag-isip ng business. Which is yung yung staycation na pinapagawa namin ngayon na magagawa na next year. Magagawa na siguro by January or February, okay na yon. Ayan, tapos paparentahan po namin for Airbnb. Yun, abangan nyo po yan kasi sigurado magugustuhan nyo yung Airbnb natin kasi Japan style po siya So parang nasa Japan po kayo yung team na ginawa natin. Kaya hindi ko po muna ilalabas kung magkano yung nagastos natin para wala nang masyadong mga bad comments. Kasi may mga negative na mga tao nagko-comments na ganito si ganyan. Ayan. Na hindi pa naman nila nakikita yung resulta. So doon na lang tayo sa result. Ayan, para iwas tayo sa masasamang mga sasabihin ng iba. Ayan. Dapat think positive lagi, no? Kapag pumapasok ka sa isang business, hindi yung puro negative lagi yung iisipin agad natin. Ngayon, kung sakaling hindi naging maganda yung resulta,
at least matututo tayo sa mga susunod nating gagawin. Kailangan lang talaga nating sumubok. Hindi tayo pwede yung laging baka maging ganito lang, baka maging ganyan lang. Kailangan sumubok pa rin. Kaya yun, saka ko na lang sa inyo i-share kung magkano yung lahat ng nagastos natin sa condo, pati na rin dun sa renovation ng condo. Ayan. So, nagluluto na nga rin pala tayo ng tanghalian. Ayan. Steak. Nabili lang natin ito ng mura kagabi. From 800 yen. Nabili ko siya 600 yen na lang. Ayan, nakamura tayo ng steak. Pag bibili mo yan sa mga restaurant, mga nasa ano yan, 5,000 yen yan. Tapos, ayan. Nagluto na rin tayo ng gulay. Partner ng steak natin. Ayan, dito kasi kumakain si Aya ng tanghalian eh. Time check, 3:30 PM po. Andito na sa bahay sila Yuna-chan saka si Mama Aya. Ayan. Mamaya merong swimming lesson si Yuna-chan mga 4:30 PM. And gumagawa muna siya ng homework niya ng piano lesson naman niya. Ayan, may homework sila. わかんない、まあ。見て、もういって書いてる。作った人だよ。それそれ。はいよ。で、これは、ピアノでまた弾くのこれ。うん。じゃあママはここ何もしなくていいかな。ねえ、英語の先生が来て何をするの？英語。何をするの？ Ayan, habang nag-aaral sila ng homework, luto na tayo ng hapunan. So, nagluluto tayo ng Japanese curry ngayon. Madali lang to. Ayan, sa mga nagtatanong ko paano lutuin. So, nagigisa lang ako ng sibuyas, tapos nagprito na ako kanina ng patatas saka ng carrots. So, sunod na natin yung beef. So, pwede namang beef strip or pwede rin namang beef cube. Kung depende kung anong mas gusto nyo. Kami kasi mas gusto namin yung beef strip para madaling makain din ng mga bata. Kapag nag-light brown na yung beef strip natin, pwede na natin lagyan to ng tubig at pakuluin natin saglit. Kapag kumulo na nga, pwede na natin ilagay yung ating curry cube. Ayan, ito yung ginagamit natin. Pero marami namang klase ng curry dito sa Japan. Isa to sa masarap kasi na curry cube. So, ayan, ganito lang ang pagbukas ng curry cube. Tapos, putul-putulin lang natin yung cube natin dahil buo yan kapag binuksan natin. Then, i-medium heat na natin yung ating galan para hindi agad masunog yung curry natin. And halu-haluin lang natin hanggang mag-dissolve yung ating curry cube. Di bali dalawang curry cube yung nilagay ko kasi dalawa yung laman ng ating box na yon. So, ganyan na siya kalapot. Pero kung gusto nyo ng medyo labnawan pa, pwede nyo namang mag-add ng tubig dito. Depende na rin sa gusto nyong lapot at labnaw. So, dadagdagan ko pa to kasi masyado pang malapot eh. Saka kapag lumamig na tong curry natin, mas lalong lalapot pa kasi to eh. Itadakimasu! Ay, nandun eh. Kuya wa? Atsui da yo, mada atsui. Kuya wa? これ、ちょっと待って。まだ寝てる。まだ寝てるの？でしょ？
まだ眠いか。なんかこうやってやってた。眠いかな。 Kain ka na. Yes. Mm. うまっ。